una muna, what's your most memorable Halloween memory? Ang sa akin, ako, on the top of my mind, naalala ko nung high school tayo, nag-trick or treat tayo noon. Ay, di ba uso rin noon yung panahon nung kay Noli De Castro sa Magandang Gabi Bayan? I forgot po anong year yun, pero sigurado UP yung UP yung dinidiscuss nila doon kasi yung mga the way they describe yung yung school and then My name is Jomar. My name is Migs. And you're watching Geeks Out of Nowhere. Hello guys. Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Pasensya na, pause ako ngayon. May di ko alam kung bakit ba. Sumubo siya ng talong. Uy, huwag kang ng kung ano-ano ha. Anong nalulay? Wala namang issue doon. Well, anyway, kasi nagpa-practice ako ngayon for my third dan exam sa this October, and yun, kailangan talaga ng malakas na boses, so yun, naapektuhan siguro yung aking speaking voice, kaya gano'n. Okay, sige Migs, musta yung natin nakarang linggo or buwan? Ang buwan, busy because of the new job, new environment, and yun din, new comics. And syempre may new car din, syempre. Secret pa lang yun. Secret pa lang ba? Ay, nasabi ko na, sorry. Hindi, okay lang. Pero sige, at least Trito, kahit busy, alam natin na you're doing great sa buhay mo. Yeah, hopefully our audience or our listeners then are also doing great with their life. Yun nga, ulitin ko lang, pasensya na ulit sa boses ko. Comment nyo lang kung ayaw nyo ganitong boses. Well, tapos na rin yung taon, so ayun, for sure marami na nangyari sa mga buhay-buhay nyo. Bilis lang, no? Oo. Plus, parang lang, pinag-uusapan natin, January, kung ano yung mga mangyayari. So ito, andito na tayo, October. Oo nga, October so, na. Ilang buwan na lang, Pasko na naman. Oo, pero yun nga, bago magpasko, dito, kahit sabihin natin na yung mga decoration sa SMA parating nakaset na to Christmas. Basta sa pagpatak ng September, andyan na si Jose Marichan at si Mariah Carey na Carey. Pero di ba dapat kasama yung My Chemical Romance dun eh. Mas gusto ko yung version ng My Chemical Romance na All I Want for Christmas. Pero yun, speaking of bago kasi ang aga mag-celebrate ng Pasko rito sa Pilipinas pero bago muna tayo mag-celebrate ng Christmas, andyan na muna yung tinatawag nating Halloween, 'di ba? So, syempre ang madalas nating it's maliban sa Halloween, 'di ba? Syempre undas. It's one way of us celebrating the lives of the loved ones of our loved ones that passed away. So yun, pero syempre Halloween is also a season of parang takutan, kumbaga. Tsaka lahat ng mga anything na pop culture related or hobbies related, meron ma-share about sa Halloween. So basically, yan, maliban sa Pasko, isa sa mga pinakagusto kong holiday or celebration is yung Halloween. So, parehas lang, hindi sila hindi walang top 1 po sa akin. Parehas kong mahal ang Pasko at Halloween. Okay. So, narito Migs, ano yung sabihin natin na sige, pag-usapan natin all about Halloween, no? So, what's your most memorable Halloween memory? Ang sa akin, ako, on the top of my mind, naalala ko nung high school tayo, nag-trick or treat tayo noon. Ay, Tapos, umikot tayo buong hindi lang sa subdivision, I think sa mga kabi-kabilang villages. Oo, tabi-tabi lang yung mga subdivision natin. So, tapos meron tayong pumpkin peel. Oo. Sayang nga lang wala tayong mga di pa uso yung mga smartphones nun. To saka wala pa tayong budget nun para sa costume. So muna lang, ikot-ikot lang.
So, hindi naman tayo nakamagkano doon eh. Parang puros candy lang ata binigay sa atin. Oo. Di pa natin natutunang uminom noon. Ata. That was 2003 yata yun. 2003. So parang matagal na. 20 years ago. Tagal na nga nun. Grabe. Yeah. Kayang anything memorable pa sa'yo? Ako sa akin, ang mga memorable experiences ko when it comes sa Halloween. Hindi lang trick or treat. Meron dati, ewan ko kung meron pa rin ngayon, pero dati siguro kasi 5 years ago or 4 years ago, meron Halloween Comics Fest, which is siya yung katumbas or ka-equal ng Free Comic Book Day pag Halloween season. So meron sila mga pinapamigay na free comic books, and then yung karamihan ng free comic books na yun ay Halloween themed or scary themed. So laging merong event yan sa Fully Booked the Fort. No, meron pang branch yung Comic Odyssey doon. And then meron din sa sa iba-ibang comic store sa, if I'm not mistaken, meron din sa Philbars yata before. Pero ang pinaka-naalala ko talaga na lagi kaming nandun ng mga friends ko is yung sa Fully Booked the Fort. So lahat doon may mga nagko-cosplay, may mga naka-costume, tapos matching with the scary music pagka habang nag-shop ka ng comic. So it was really kung babalik ako sa time, and then pipiliin ko yung mga best Halloween experiences ko, babalikan ko yung mga Halloween comics test na naatinan ko before. Ako naman, yung one of siguro masasabi ko memorable Halloween experiences ko, siguro yung tatiin ko siya into siguro iba't ibang memories, no. So first siguro yung nung bata tayo, ang isa sa mga memorable kong Halloween experiences is yung nagtitiri kami ng kandila sa labas ng bahay. Tapos ako hinihintay ko siyang malusaw, yung lusaw na kandila, kinukuha yung tunaw na part, tapos ginagawa ko parang bola, parang wala lang. Yun lang yung ginawa ko rin dati nag-iipon lang ng mga tunaw na kandila. Tapos 'di ba uso rin noon yung panahon nung kay Noli De Castro sa Magandang Gabi Bayan. Which is hanggang ngayon pinapanood ko rin pag wala akong ginagawa. Kailan kagabi pinanood namin. Yung Halloween special niya. Laging inaabangan. Actually yung isa sa pinaka-memorable na episode nun yung yung pinapasayaw nila yung mga paper dolls. Oo. Grabe doon as in hindi ako makatulog doon dahil kinilabutan talaga ako nung bata ako noon. Parang di ko ma-imagine paano nila nagagawa yun. Ako yung mga aswang pa din, pag aswang talaga, laging nakukot yung interest ko. Tsaka yung mga multo, lalo na nung I forgot po anong year yun, pero sigurado UP yung UP yung dinidiscuss nila doon kasi yung mga the way they describe yung school, and then pero dito may mga kwento nga sa UP, mga urban legends, kasi ako UP tapos si Miguel from UST. Sige, eto mag-comparean tayo ng mga urban legends sa mga alma mater natin. There sa UP may mga times talaga na there are nakakatakot kasi maraming masusukal na lugar pa doon no panahon ko as a student. And then syempre there's ang pinakakinakatakutan kong lugar sa UP pag gabi or pag naabutan na ako ng gabi doon is yung Palma Hall or yung Arts and Science yung AS building ang tawag namin doon. Kasi doon yung Arts and Science. Doon nakabase noon yung Arts and Sciences ngayon, pero more on sa CSSP na, College of Social Science and Philosophy. So paggabi doon, parang since parang medyo luma na yung itsura nung mga building na yon, no. So nakakatakot yung aura paggabi. And then may mga maririnig kang kwento na may mga multo sa CR whatsoever. So it's scary.
yung mga kahit ako pag nasisiyara ako pag gabi na ako kinikilabutan na parang ayoko. Pero technically di naman ako ganun ka matatakotin, pero once na mag-isa ako, then may narinig akong mga ganong kwento, di mo maiwasan na maglalaro sa isip mo yung mga ganyang scenario. Sa US, iba, anong mga urban legends meron kayo? Coming from the oldest university in sa the Philippines. Sa Philippines, so marami talaga. Pero ako naman, wala akong na-experience na first hand yung sa akin nangyari talaga. Although, may mga kaibigan ako na naka-experience like dun sa building namin, sa AD, sa St. Raymond's building. Meron ng urban legend dun na sa CR, may nagpapakita daw. So, I don't know kung sa CR ba ng babae or sa lalaki, pero yung nakakita, kaibigan ko sa CR ng lalaki. Meron daw, habang naghugas siya ng kamay, meron tumapat sa kanya doon sa salamin, walang muka. So, medyo malakas talaga yung niya, medyo open yung door niya. And then yun din yung closest experience ko, Montek na rin, kasama ko siya, kasi tatlo kami nun. Usually, meron kaming around third year and fourth year college, meron kaming klase from 6 p.m. to 9 p.m. So, ginagabi talaga kami. So, meron times, syempre, kakain pa or pa-party, inom. So, medyo ginagabi kami sa loob ng school. So, dadaan kami doon. Tapos, itong kasama namin, yung friend ko na to, nagtataka kami kasi dadaan kami from, usual na daan namin from the Dapitan Gate. Tapos, dadaan kami across the main building, then liliko kami papunta doon sa simbahan, palabas ng Pino Valve, kasi doon yung sakay ng FX. Yun yung usual na daan namin. So, nung time na yun, sinabi niya, ikot daw muna kami. Huwag daw kami liliko doon sa may simbahan. Liliko daw kami doon kami sa may field dumaan. So, sabi, sige, okay lang. Daan muna tayo doon. Kala namin, gusto lang maglakad-lakad. Tapos, paglabas namin ng school, sabi niya, kaya niya deliberately daw na pinadaan kami doon kasi daw sa dilikuran namin meron daw may multong pari daw na nag-aabang sa amin. So ayun, kaya sinadya niyang iikot kami doon sa kabila. Hindi ko naramdaman, pero syempre since malakas yung open yung third eye ng friend namin na yun, so ayun, talagang ligtas na kami kung ano man yung mga kasalubong namin doon. So, naalala ko nga, di ba nag-field trip tayo nun sa UST? Nung high sa main building, ayun. Sa main building, marami din talaga nun. Pero, since hindi dun yung building ko, so, barely pero pagka nagpupunta kayo doon, luma yung mga stairs, so talaga nakakatakot sa gabi. Pero, ayun pa, isa pang experience din namin nung sa UST Hospital mismo. So, nangyari yun nung bata pa ako. Kaya ako nilipat din ng kwarto dahil doon. Kasi, from time to time, ito yung first time na nagkaroon ako ng asthma attack. So, na-confine ako around 1 week ata yun. Tataka kami, bakit yung ilaw bumubukas kahit pinapatay siya. Nung pala yung room ko na yun, haunted daw yun. So, buti na nilipat ako nilipat kami ng room. Pero yun, maraming nangyayaring kababalagan din sa hospital. Diba? Parang basta yun talaga, naalala ko yung high school tayo, yung main building talaga ng UST, medyo nakakatakot ay yung itsura. Pero usually hindi na naman ganun puros katatakutan naman ng Halloween eh. Yun nga, nasabi mo kanina, 'di ba? Marami ring nagko-cosplay actually. Dati 'di ba, puros yung mga nakakatakot na na mga costume yung sinusuot. Like for example, mga mommy, mga white lady, kapre. Ngayon hindi na, kahit pati mga anime characters din. Sinasabay na rin sa Halloween costumes. Well, ito yung isa kong experience din sa nung pag-Halloween. One of my most memorable is yung nung nag-aral ako nun sa Japan, and then yun nga, na-experience ko yung Halloween festival nila doon. Yung maraming nagko-cosplay sa
Nagoya ako nagstay. Pero 'di ba alam naman natin na there's yung sikat na Shibuya Crossing sa Tokyo, 'di ba? Na kapag Halloween ang daming mga nagko-cosplay doon. Oo. Yun, pag tumatawid sila doon sa Shibuya Crossing, rambulan, tas ang daming naka-cosplay, masaya. There's also an equivalent event din sa Nagoya. And then ginagawa yun dun sa isang sikat na building doon, which is yung or landmark, which is yung Oasis 21. Maraming mga usually teens or mga young adults ang nagpupunta doon for cosplaying and nagsasaya lang sila. Yun nga, it's an equivalent event ng sa Shibuya Crossing. Although yun nga, parang mas maraming tao sa Tokyo compared kasi sa Nagoya, kasi medyo probinsya na yung Nagoya. Pero at least it's still a metropolitan area, medyo laid back yung, and then marami ring mga taong naka-cosplay doon. Nakapagpa-picture nga kami doon sa mga ibang tao Ayun. Hopefully by kung dito, I think naman nasa bucket list mo yun pagpunta sa Japan Oo, pagka nakaluwag-luwag na uli. Punta na kayo ni Kata doon sa Actually, magandang pumunta ng autumn. Actually, gusto ko, yun nga, if babalik ng Korea or sa Japan, this time around, autumn or pa-winter na. Siyempre, ayoko naman ng mainit. Kaya nga ayoko pumunta sa Thailand sa Vietnam kasi ayoko ng mainit. Tapos pag nag-Korea kayo, dito, winter, gawin niyo yung ginagawa doon sa Winter Sonata. Pag Junkang ka. Junkangaru. Makikita niyo yung statue ni Bey yung Jun doon. Sige. Yun. Anyway, sige. Mapunta naman tayo sa pop culture. Nasabi na natin kanina na yung about sa mga scary things about our experiences and memorable things that happened to us in or yung mga alaala natin na talaga tumatak sa isipan natin during Halloween season, no? Ano naman yung mga pwede natin mapag-usapan about comics or anime na related din siguro sa to the Halloween vibes, kumbaga. Ako ngayon may kinaka-adikan akong mangaka. So si Junji Ito ba yan? Ngayon Junji Ito. Nagsimula ako magbasa ng graphic novels or ng manga ni Junji Ito last August. So inuna ko yung Uzumaki, which is sobrang kasi sabihin natin hindi naman traumatic, pero yung yung obsession mo, yung mga kita mo sa mga patterns. Pag nakita ka ng spiral, may isip mo na siya. Yung Uzumaki, grabe. Uzumaki. Then binasa ko rin after nun is Tommy, which is yung about dun sa girl na namatay, and kahit namamatay, lahat ng lalaking malapit sa kanya is lumalapit sa kanya is namamatay din. And siya din, kahit patayin mo siya, nabubuhay siya uli. Pero hindi ko siya masyado medyo ang haba niya pero ang kakapal hindi ko siya masyadong treat, di ba? Yung kakapal naman graphic novel si Junji Ito. Unlike sa Uzumaki na na-addict ako, sa Tommy medyo so-so yung ko. Maganda siya pero hindi ko siya masyadong tripan. Tapos next naman is ito, favorite ko yung No Longer Human, which was inadapt ni Junji Ito from the work of Osamu Dazai, which is yung parang hindi siya tungkol sa monsters or sa supernatural. It's about semi-autobiographical na novel ni Osamu Dazai. Sinasabi nila suicide note na ni Osamu Dazai yun before siya mag-suicide. So it's about sobrang depressing niya. It's about the terror of or the horror ng human mind. So hindi siya supernatural or nothing grotesque about it, pero more on siya psychological level. Tapos kanina binasa ko naman yung Gyo, which is about dun sa mga monster fishes, which is maganda rin, nagustuhan ko, tapos ko na nga and then may hindi pa ako natatapos dito. Ito hindi ko pa nababasa, pero yung Deserter, so siya, collection siya ng mga early stories ni Junji Ito. So ito yung sigurong Halloween read ko na.
Yun nga. Ano yung dito yung sa pagbabasa mo ng mga works ni Junji Ito, ano yung feeling mong nagsa-stand out? And dito yung mga certain elements na what makes Junji Ito's work talagang somehow, or what makes the works of Junji Ito famous? Sa akin yung niya, yung mga facial expressions at saka yung mga mata. Yung mata ng mga characters niya. Although hindi mo siya makikita sa earlier works niya kasi for me parang in-establish siya pa lang yung style niya doon. Pero pag binasa mo yung later volume or later stories ng Tommy, tapos yung Uzumaki, then No Longer Human tsaka Gyo, sobrang established na yung art niya. So talagang yung dating ng horror andun. Pati sa No Longer Human. Impact. Which is, I think, dito, there's anime adaptation ng mga works niya, di ba? Tapos, yung Gyo, alam ko meron din siyang, meron siyang OVA. Pero, napanood mo na ba yun? Hindi ba? Parang, somehow, I think na there's a level pa rin na hindi na-adapt yung level of horror or gore dun sa anime as to compare to the graphic novels of Junji Ito. Ako kasi lagi kong maski sa mga ibang anime, lagi kong as much as possible lagi kong inuuna yung manga. Tapos ito kay Junji Ito, na-try ako manood ng isang episode dun sa Netflix na na anime nila. Parang yun nga, tama ka, hindi naka-capture yung yung feel ng manga compared dun sa anime. Di ba parang iba talaga yung aura na binabasa mo siya in front of you kasi yung dito yung pinapanood mo. Although yun nga sayang siya kasi dito hindi nga na-capture ng maayos yung yung aura and then the gore of the Junji Ito's work. Di nag-translate from the graphic novels to the anime, and it could have been a good chance talaga to make Junji Ito's work more accessible sa mga tao. Although naman dito Junji Ito's work is Junji Ito's work na, kumbaga. It's his graphic novels are already well loved and world renowned. So kahit na siguro di na nila gaano panoorin yung anime adaptations, siguro they just need to look for copies of the graphic novels na lang. So yun. May live action ba yung mga yung alam ko meron, hindi ko lang alam kung meron inadapt, hindi ko alam kung Uzumaki ba yun. Basta matagal na early 2000 pa. Early 2000. Sige, hanapin natin. Pero dito, there's quick trivia lang dito, kahit na ganun ka nakakatakot yung genre ni Junji Ito some people find him very jolly. Oo, yun nga diba? Kung ano yung work niya sa manga, di ba? Yung manga niya nakakatakot, depressing, yun talaga, lahat ng negative emotions nandun. Pero pagka-interview niya, sobrang jolly niya, sobrang positive niya sa mga sinasabi niya. Kaya nga di ba? It's polar opposite. Yung kung ano yung work niya, iba yung aura niya sa public, di ba? He's a very different person. Hindi mo akalain na meron siyang ganung pag-iisip. Di ba? Which is very wild. Okay. Anyway, so tayo naman, di ba, dito we have also our versions of that kind of genre. So one example is 13, which is the book 8 is coming out na. The book 8 is coming out next week sa Comiket. So kung gusto niyo nang pa-reserve ng copy niyo, punta lang kayo sa page, sa official page ng 13 or kung sa page ng Comiket din nandun kung paano kayo makakapag-pa-reserve. Well, anyway, makakapunta. Subukan mo bang pumunta? Ako makakapunta ako ng 22 pero ayun, I
I hate to break it up sa mga this episode. Baka hindi ako makapag-shoot kasi mimit ko yung mga friends ko doon at sana yun lang yung sanang gusto ko lang for the sake na gusto ko lang mag-hangout muna sa mga friends. Sa mga comics friends. So baka hindi, although I'll take pictures para meron ding may upload, pero yun nga, baka hindi ako as early as now, baka hindi ako makapag-shoot ng episode. Okay lang yun. Walang problema naman doon kung at least dito we can just wait for the photos na lang kung during the event para at least meron tayong kahit paano sneak peek of what happened during those days. Ako naman baka di ako makapunta. Tingnan ko kung may budget pa. Anyway. Yun ang ngayon malaking tanong eh. Malaking tanong. Magkasunod kasi yung holiday. Speaking of holidays, dire-diretso yung holiday for to the end of October. Kung gusto niyo makatapos ng games, magpasa ng graphic novel, makatapos ng series, take advantage of the coming holidays. Haba nun. So yung 31, i-leave nyo na. Yung November 3, i-leave nyo na. Pero ako, hindi ko ma-leave. Wala pa akong leave. So, papasok talaga ako. Pero baka pumasok din na baka depende. Pero baka papasok talaga ako ng dalawa. Pag mo na sabihin ko ano man yung lakad mo afterwards. Hindi, wala pa rin. Okay. Ayun. So, ano pa yung mga natin, no? Dito yung mga gory na or nakakatakot na mga bagay na sa atin sa local scenes, local comics natin, no? Yes, sa akin kasi ang power ng although baka may disclaimer, opinion ko lang to, baka kasi may violent action. Pero sa akin napapansin kong power ng local comics ngayon, hindi yung pag-replicate sa kung ano man ang meron ng Marvel and DC. The power of Philippine comics lies within yung history natin and yung mythology natin. Oo. Speaking of, dito, may re-recommend din ako may re-recommend rin akong basahin sila. So, ito, yung si Jano Silang. Yeah. Oo, maganda Jano Silang. Meron akong book 1 ito niyan. Ito, meron rin ako. Shoutout kay Sir, Mervin Malonzo. Maganda yung book 2. Book 2. Ganda. Actually, compilation pala to, no? Dito kasi it's a Jano Silang novel. And then different comic artists na nag-a-adapt ng So, parang ako excited ako para sa pagdating siguro ng book 3. Kasi kino-connect ako pa Saan ako babasahin siguro during this long break. Going back to 13 is kumbaga sa akin 13 yung pinaka solid na horror book ngayon, which is sa unang basa mo pa lang is kumbaga may in love ka na or kumbaga may mapapa-invest ka talaga. Kasi ako I bought my first 13. Dati kasi nung 2009, fourth year college ako, habang nakapila ako sa Comic Odyssey during Free Comic Book Day, nakita ko si Sir Budget Tan nung sa table. Nung time na yon, hindi pa ganoon kasikat yung 13 noon. Kasi walang pumipila sa kanya. Tapos nakita ko yung mga saan pa na to, mukhang maganda. Pero di pa ako nakabili noon kasi wala akong limited lang budget ko kasi yung pera ko nung pambili lang nung Whatever Happened to the Kate Procedure ni Neil Gaiman na Batman. So hindi ko pa nabili. So pero after nung Free Comic Book Day, once nakuha ko yung graduation gift ko na pera, bumili ako ng 13 book 1 sa National Bookstore. 180 pesos pa lang yun noon. So yung binasa ko, sabi ko, yung ganda naman ito. Tapos tuwa ako. Tapos after nun, ginawa ko a year after, hindi agad ako nakabili ng book 2 A year after, Comic-Con 2011. That's time na binili ko yung book 2, tapos pinasign ko kay Sir Budget, pati kay Sir Kadyo. Then after nun,
bumili na ako ng book 3 and then, hindi, nauna yung book 4 pala kasi hindi ko makita yung book 3. Yung book 3 sa Comic Odyssey ko pa nakita. So, yung book 4, book 3, and then, so, after noon, every time na may lalabas na bago, every launch date niya, nandun ako. So, hopefully, itong book 8, may maabutan pa akong copy ng Sunday. Oo, pero si Sir Kajo na lang nandun kasi si Sir Budget na sa nasa Denmark. And ayun nga pala, no, 'di ba nag-iba na sila ng publisher ngayon from Ablaze, tama ba? To Avenida na kasi yung latest. Avenida, dati Visprint yun. Visprint yun. Tama, Visprint yung una. Then Ablaze. Then yung Nung nasa Visprint pa, yun yung problema ko kasi yung book 1 ko, nasira na yung nagtatanggal na yung mga pages. Pero yun, andun pa, intact pa rin naman yung pages. I mean, kompleto pa, pagkakasunod pa rin. Ang problema nga lang, tatanggal na yung spine. Ingatan mo yun dahil wala nang Visprint available na 13. Dahil yun talaga, yun ang sabi nating mga rare finds na ngayon. Mura ko pa nabili yung 180 lang yung book 1 and 2. Tapos 200 ata yung book 3 kasi yun yung makapal, which is book 3 pa rin yung pinaka-favorite ko na na book ng 13. Mass Murder. As of this moment. Yun yung yun yung backstory ni 13 pati yung yung kalaban nila yung War God. Ayan to. Yan, book 3. Yan, favorite ko yan. Yan. Ito bagong print na to yung Bago na. Ayun, may Netflix na Doon lang lumabas si Talagbusaw? Oo, dyan. Yan yung first appearance niya. Pero doon sa anime, pinamadali nila, no? Hindi, yung anime, pinagsama-samang yan, book 1, 2, 3. Tingnan mo, pag binasa mo yung book 1, tsaka book 2, merong stories na galing dun nasa anime. Oo nga eh. Di ko pa natatapos book 1 ko eh. Anyway, sige, makakabulin ko yan. Teka lang, ito, nasabi mo na pala yung isang, isang offer na sikat rin sa mga ganyan genre, no? Si Neil Gaiman. Di ba? Ano na pala yung mga panood mo na or basa mo na works ni Neil Gaiman? Ayun, yung pinakasikat syempre Sandman. Sandman. Sandman, which is yung love ko for Sandman, hindi ko siya na-discover by myself. Nakuha ko yun with dahil sa late aunt ko, siya yung talaga yung may favorite kay Sandman. So, nung 19 years old ako, around third year college, inuwi niya yung mga books, mga graphic novels na galing sa Singapore. Then, yung mga graphic novels yun, andun yung Why the Last Man, and then yung Hulra ng Sandman, nandun. So, binasa ko lahat yun. So, doon ako naging fan ng Sandman. Na hanggang ngayon, which is, ina-attempt ko, sana gusto ko siya basahin uli, kaso yun nga, walang time. Pero Sandman is one of the greatest comics ever made. Oo. And dito, I'm happy that Netflix was able to capture the essence of Sandman. Diba? Parang one of the most successful live adaptations ng isang graphic novel. Eh syempre, it's a key talaga na mahalaga na makuha ng may collaboration talaga with the author and the production na para makuha yung true essence ng nung IP para ma-translate to another media. Diba? Yun yung wait sa season 2. Yun. We're also waiting for season 2 kaso nga lang may strikes pa rin ngayon eh. Writer strikes. Oo. Kasi gusto ko sana yung season 2, I think Seasons of Mist, which is one of the one of my favorite volumes or books sa series. So yun yung ayoko na lang pala ikwento. Basta it's about merong appearance yung Hell. Again, labas ulit si Lucifer. Ayun. Aside pala dun sa sa The Sandman, yung isa pang magandang ginawa nilang book naman or novel with in collaboration with Terry Pratchett is yung Good Omens. Ayun, I haven't read that, pero yung meron kami dito pero hindi ko pa nababasa kasi well, yung wife ko is one of the avid fans of Good Omens.
the novel and also the live action because of David Tennant and Michael Sheen. Dito si David Tennant is the demon Crowley, and then si Aziraphale si Michael Sheen naman is the angel Aziraphale. So ang kulit na ng kwento kasi they somehow lived on Earth since the creation of Earth. And then dito, and then, parang somehow nagustuhan nila tumira sa Earth. So and then they're preventing the Armageddon to happen because yun nga, pag nangyari yung Armageddon, masisira yung Earth din. Di na sila makakaano doon. Di na nila ma-enjoy ang buhay sa Earth. Yun. So they're and syempre one of the highlights doon is yung complicated dynamics between the relationship of Crowley and Aziraphale, which is what my wife is really fond of. Gusto niyang panoorin yung live action. And then interestingly, yung mga artist or actors ni Aziraphale and Crowley were dito parang they have resume to boot, or they have performed their characters din sa same genre din compared to before Good Omens. So say for example si Michael Sheen was also one of the vampires na kalaban nila Robert Pattinson sa Twilight. Mm-hmm. Kasi Tennant naman si Doctor Who, tsaka si Purple Man sa Jessica Jones. Oo. And then sa si Michael Sheen din is yung nandun sa spin-off movie ng Underworld, War of the Lycans. So medyo bata-bata pa siya doon. Sa akin naman Halloween related, pero ito hindi pa na-adapt to, I think, sa movie or sa series. Yung The Graveyard Book ni Neil Gaiman, which is about sa isang boy na pinatay yung parents niya, then in-adapt siya ng mga ghost sa cemetery, patas yung vampire naging guardian niya. So hindi siya pinapalabas ng cemetery dahil nga dun sa killer. Oh, so yun. Excited. Dahil hinahanting siya ng killer. So, isa pa yung, I think di pa siya na-adapt kahit, na-adapt pa lang siya sa graphic novel. Pero originally novel siya. So, yun. Hopefully, ma-adapt rin siya into a either a movie or a live action TV series. Yun. Apa ba? Speaking of mga live action, may nabalitaan na rin pala natin na similarly with tugma rin siya sa natin ngayon sa pinag-uusapan Halloween is yung Yu Yu Hakusho na live action. Oo, December. This coming December. So yung One Piece di ko pa napapanood, pero since maganda review niya, hopefully, umaasa ako maganda rin sa Yu Yu Hakusho. Kasi sa I think Yu Yu Hakusho, papanoorin ko talaga I'm a big fan of the anime. And yun, maliban sa nostalgia, gusto ko rin makita ko ano yung mga binago nila. And kung paano nila ma-execute yung live action. Hopefully, dito, hindi ganun ka cosplay-ish yung itsura nila. Although parang yung character ni Kurama, si Jun Shiso. Medyo yung Tokyo Ichigo. Oo. Mukhang cosplay itsura niya. Pero kasi yung itsura niya naman talaga mukha siyang pang cosplayer kasi nung sa Tokyo Jur ganoon na rin yung itsura niya, kalawa naka-lipstick siya nun. Okay. Pero yun nga, we're hoping na maging maayos yung adaptation, and then yun nga. Hindi ko alam kung hanggang saan siguro yung ma-adapt nila kasi mahirap nang i-adapt. Siguro masyadong mahirap i-adapt yung yung Dark Tournament arc. Hindi pa muna siguro yun. Siyempre, itatabi nila yun just in case. Siguro magko-concentrate muna sila dun sa
Yung sa kamatayan ni Eugene. And then tsaka yung kay ano ba 'yun? Sa Suzaku, baka kay Suzaku, tsaka dun sa yung 4 na beast. The 4 Holy Beast arc. Yun muna sigurong nila may adapt. So December na 'yun. So ayun, actually Yu Yu Hakusho counted yun as kahit shonen manga siya. Mga kalaban na dun, demons and monsters. So pasok na pinag-uusapan natin. Yun. So, I think okay na tayo. Back sa local scene. Gusto ko lang din i-shout out yung kanina sa Jano silang si Mervin Malonzo. So, meron pa siyang isang graphic novel which is hindi lang din Ella Arcangel, which is naging TV series na yung Tabi Book, which is tungkol sa mga aswang. And yung mga aswang doon based sa mga characters sa No Limit Tangere. So far meron silang 3 books. So pwede nyo hindi ko alam kung available pa, pero pag nakita, tignan nyo sa Merv Store, baka meron pa. So 3 books pa lang sila kasi yung susunod na chapter about naman yata sa Tikbalang, hindi pa siya nagagawa ni Sir Melvin. Pero kung gusto yun ng aswang na magandang aswang story na super solid na hindi 13 book, lipat kayo or tignan nyo yung sa Tabi po. And Tagalog yun. And definitely huwag nyo ibibigay sa mga anak nyo, lalo na kung below 16 years old pa sila kasi hindi siya pambata. Yun nga, aside from that, yung Ella Arcangel din, di ba? Excited ako kasi yung Ella Arcangel is parang post-production na ata sila. And hopefully, ma-interview natin si Sir Mervin Malonzo dito sa show. Si Ella Arcangel, ginagawa ni Mervin, I think, for yung animation, pero yung creator niya is hindi si Mervin. Akala ko siya. Yun nga. Kalimutan ko yung name. Sorry sa creator, pero andun yung book. Nakalimutan ko yung name, pero hindi si Mervin yung creator. Hopefully, yun nga, maano natin. Yun. Sige, anything else madadagdag natin? Okay na. Sa akin, kung gusto nyo lang magbasa or mag-explore, maraming lalo na sa Philippine folklore, ang dami sa shop, ang dami mabibili only na books, lalo na yung Alejandro Pardo, and then yung mga kagilagilas na nila lang, yung marami yan sa online. About yun sa mga Philippine folklore and yung mga mythological features ng Pilipinas. Yun. So yeah, actually nga dito there was parang going back doon kay Neil Gaiman nga 'di ba? Na sinabi parang there are some people who are tweeting him about adapting Filipino mythology para maging maging as part of his graphic novel universe. Pero sabi naman ni Neil Gaiman is that there are enough stories of Philippine mythology and authors that made Philippine mythology well known in the world, which is 13. Andyan yung 13. And then yung mga books ni Arnold Are, Mythology Class, Andong Agimat, tapos yung kay Mervin Malonzo, and so on. Sino pa yung mga nagsusulat ng ng mga Philippine mythology books. Oo. Yun nga Dito, yun nga, pag-usapan naman natin nga ng yung mga nakakatakot na bagay from international to local, no? So, important na we know our culture, kumbaga. And syempre, Halloween is Halloween. Meron dito, we have our own culture of celebrating Halloween. Yan. Saka yun, we know, dapat lang natin yung mythology natin, at the same time yung history din natin. Kailangan alam din natin, so make sure na tama yung binabasa nyo and sa mga credible sources. Kasi pwedeng ibento lang yan o sinabi ng lolo nung kung kanino man. Totoo. So syempre yung credible sources na dapat na pagkukunan. Para yung 13, yung
cover ng 13-8, may mga butthurt dyan. Yung itsura, yung cover ng 13-8, andun si The Madam, which is based kay ano. Exciting yan. Exciting. Sa ina ng idol nyo. Sinong idol? Hindi si Bad Man. Wait, confidential yan. Confidential. Sino yun? Anyway, sige, bago pa tayo magbatuhan ng mga kung ano-anong confidential rito. Okay na ba tayo, Migs? Oo. Oh, yeah. Sige. Yun, sige. Shoutout muna. Shoutout. Sige, shoutout mo muna, Migs. Sa akin, shoutout kay Kata. So, thank you for the support and lahat ng episodes. Wala kang mintis, pinapakinggan mo lahat. Ayun, hopefully next time na mag-shoot kami kasama or magkakasama pa din tayo. Sana walang mintis sa pag-attend ng mga events, pero yun nga, as I mentioned before, carefully selecting tayo sa mga events. Yun nga, bukod sa limited ang funds, yun din, hindi sobrang busy ng natin, sobrang busy ng buhay natin. Lalo na ngayon, hindi lang ako, pati siya, meron siyang bagong work. So, congratulations ulit. Congrats. And I know you'll do well sa bago mong role and sa bago mong company. Yun. And ako naman, my turn for shoutout, no? Shoutout syempre, sa wife ko, kay Ice, na addict sa Good Omens. Lalo na kay David Tennant and kay Michael Sheen. Parang siya, she's very parang ngayon lang siya na-addict sa mga dalawang yun. Well, anyway, sige, at least I'm happy that she's parang having a time of her life for watching Michael Sheen, David Tennant. Tapos shoutout rin sa mga friends ko, and then shoutout din to my parents, and syempre pagdasal nyo rin pala ako where I'm going to take my Ferdam exam sa Kendo by the end near the last week of October, and then syempre may tuloy yun, ipa-plug ko na rin na magkakaroon din ngayon ng syempre nagbabalik after 3 years is the Philippine National Kendo Tournament that will be held sa Marikina Sports Complex on August 28 and 29. Tama ba yung dates ko? Tama ba? Check ko lang muna yung dates ko. Okay. October 28 and 29. Yeah, tama. October 20. So it will be 2 weeks. 2 weeks. It will happen in 2 weeks. Simula nung ni-record namin tong episode na to. Ayun. So please pray for good for my good results sa the exam, makapasa, and then syempre for us to not be injured during the tournament. Ayun. Good luck. And then syempre pa ba? Ayun, yes. Para syempre magawa na namin na maka-attend sa mga majority of the events, na local events na geek na nangyayari dito sa atin sa Philippines, no? So don't forget to like and subscribe sa ating like this video, then subscribe na rin dito sa YouTube channel namin. Paabutin niyo na po, please. Paabutin niyo na ng 100 subscribers. Yun lang ang muna goal namin, makaabot ng 100, and saka na muna umabot ng 1k and and then syempre don't forget to watch our shows, watch our videos, and also you can also listen to us via Spotify. So yun. And also don't forget to follow us on our socials. We have Facebook, Instagram, wala kaming Twitter pero meron kaming Threads, and syempre TikTok. Yan.
yun, don't forget to subscribe, like this video, like our other videos, and syempre subscribe. And also don't for rin, kung may mga reactions kayo or kung may mga other na nakakatakot na bagay or other things that you want to share, so, please rin, comment din kayo para alam namin kung ano yung mga saloobin nyo sa tungkol sa amin, and then sa yung mga kwento na pwede nyo pang ma-share sa amin. And syempre kung gusto nyo ma-shoutout, please rin, hashtag shoutout lang kayo sa comments para mabasa namin yung mga shoutouts nyo, sa mabati din namin kayo. Yun. Ayun, may nakalimutan ako. Yun. October, since ito na yung October episode, so gusto ko sanang batiin natin yung madalas nating guest dito sa channel, which is si Attorney J. Birthday niya sa October 28. So, happy birthday. Happy birthday, Attorney J. Gumastos ka ng madami, bumili ka ng madaming comics, mag-inom ka. Ubusin mo yung sahod mo during that time. Basta mag-enjoy ka. May bonus na naman ata kayo nun, Attorney J. Pabalato na, joke lang. Hopefully, makasama ka na. Makakasama naman natin si Attorney J. Soon. Very soon. Very soon. Sige. And with that, we end our episode. Thank you very much for listening. And yan, again, ulitin ko, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel, Geeks Around Nowhere. Ayan, at dito na nagtatapos ang aming Halloween or October episode. My name is Jomar. My name is Migs. Happy Halloween. Happy Halloween. And we are Wipyok. Good. 1, 2, 3. Geeks Out of Nowhere. Yun. Thank you very much, and we'll see you. Bye. See you next week. See you next week. See you next episode. Next month. Okay. Bye-bye.